10 taon, Rafael. 10 taon akong nagtiis sa puyat ng night shift sa ospital at sa hapdi ng bawat turok ng karayom para lang mabuo ang pamilyang ito. Pero ngayong daladala ko na ang bunga ng sakripisyo natin, bakit papel ng diborsyo at paratang ng pagnanakaw ang ibinibigay mo sa akin sa harap ng lahat? Hawak ni Dr. Mariel Santos ang maliit na piraso ng papel, ang resulta ng kanyang sonogram. Halos hindi patuyo ang tinta ng ligaya sa kanyang puso. 6 na linggo. Sa wakas, pagkatapos ng 8 taon ng masakit at magastos na IVF treatments, may buhay na sa loob ng kanyang sinapupunan. Tumakbo siya mula sa Makati Medical Center patungo sa Marangyang Ballroom ng Peninsula Manila, suot pa rin ang kanyang puting coat sa ibabaw ng asul na bestida. Gusto niyang isigaw sa asawa ang balita. Gusto niyang makita ang luha ng tuwa sa mga mata ng tanyag na corporate lawyer na si Rafael Villanueva sa gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi yakap. Pagpasok niya sa dambuhalang pinto ng ballroom, ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Doon nakatayo si Rafael matikas sa kanyang tuxedo, ngunit may ibang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Isang babaeng mas bata, mas makinang at halatang galing sa pamilya ng mga bilyonaryo, si Bianca Sicchia. Ladies and gentlemen, ang boses ni Rafael ay umalingaw sa sound system malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tonight is not just about a business milestone. It is about the truth. Sa loob ng 10 taon na nahimik ako, habang ang aking asawa si Mariel ay unti-unting nililimas ang medical fund ng aming pamilya para sa sarili niyang interes. At ngayong gabi, tinatapos ko na ang pagpapanggap na ito. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mariel. Ang palakpakan ng mga bisita ay naging parang ugong ng mga bubuyog sa kanyang tainga. Ang mga flash ng camera na dapat sana ay para sa kanilang anibersaryo ay naging mga sandata na tumutusok sa kanyang dignidad. Rafael, anong sinasabi mo? Halos pabulong ang boses ni Mariel habang naglalakad siya sa gitna ng aisle, pilit na lumalapit sa entablado. Buntis ako, Rafael. Magkakaanak na tayo. Tumigil ang bulungan, ngunit sa halip na gulat o saya, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Tumingin siya kay Bianca bago muling ibinaling ang tingin kay Mariel na puno ng pandidiri. Buntis Mariel, huwag mo na akong ituring na tanga. Alam nating dalawa ang resulta ng huling test ko, ako ang may problema. Di ba? Iyan ang palagi mong sinasabi para makahingi ng pera sa nanay ko para sa mga treatment mo na hindi naman gumagana. At ngayon sasabihin mong buntis ka. Kaninong anak yan, sa assistant mo o sa kung sinong doktor na kinakasama mo tuwing gabi sa ospital? Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa balat ni Mariel. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanya sa harap ng daan-daang tao. Ang mga kasamahan nila sa alta sosyedad, ang mga kliyente ni Rafael, lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang isang maruming basahan. Hindi totoo yan, sigaw ni Mariel, ang mga luha ay tuluyan ng umagos. Heto ang resulta, Rafael, magiging tatay ka na. Inabot niya ang sonogram, ngunit bago pa ito makarating kay Rafael, isang kamay ang mabilis na humablot dito. Si Doña Consolacion, ang ina ni Rafael, na kanina pa nakatayo sa gilid. Walang sabi-sabing pinunit ng matanda ang papel sa harap ng mukha ni Mariel at isinabog ang mga piraso nito sa sahig. Wala kaming kailangang patunayan sa isang magnanakaw at manloloko, ang boses ng matanda ay puno ng lason. Nasa amin ang bank statements, Mariel. Nakita namin ang mga pirma mo sa paglilipat ng pera mula sa foundation ng mga Villanueva patungo sa personal mong account. Ginamit mo ang aming pangalan para payamanin ang sarili mo habang ang anak ko ay nagpapakapagod sa trabaho. Pirma ko, nanginginig na tanong ni Mariel. Wala akong pinipirmahang anuman kundi ang mga consent forms para sa treatment natin, Rafael. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga dokumentong iyon. Lumapit si Rafael kay Mariel sapat na para maramdaman niya ang bango nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng payapa, ngunit ngayon ay nagdadala ng kilabot. Masyado kang naging kampante, Mariel. Akala mo ba habang buhay kitang bubayin, habang baog ka, Bianca is the one who saved me? At ang lupang kinatatayuan ng klinika ng tatay mo, iyon ang magiging wedding gift ko sa kanya. Dahil sa ilalim ng ating marriage contract, ang ari-ariang iyon ay nasa pangalan ko na rin. Doon lang natauhan si Mariel. Hindi ito bigla ang desisyon.
Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang pagkatao. Ang bawat gabi na pinagpuyatan niya sa ospital, ang bawat gamot na nagpabago sa timbang at mood niya lahat ay ginamit ni Rafael para itulak siya sa gilid at kunin ang kaisa-isang pamana ng kanyang ama. Bago pa makapagsalita, si Mariel naramdaman niya ang isang malakas na sampal sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ni Doña Consolacion ay sapat na para mapaupo siya sa malamig na sahig ng ballroom. Huwag mong dungisan ang party na ito ng iyong presensya, madiing sabi ng matanda. Guard. Ilabas ang babaeng iyon at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa bahay ng mga Villanueva. Habang kinakaladkad si Mariel ng mga security guard palabas ng hotel, narinig niya ang muling pagtugtog ng masayang musika. Nakita niya sa huling pagkakataon si Rafael na inaalalayan si Bianca, habang ang mga piraso ng kanyang sonogram ay nayuyurakan ng mga sapatos ng mga taong walang pakialam. Paglabas sa kalsada, bumuhos ang malakas na ulan sa Makati. Walang payong, walang pera, at walang matitirhan. Nakatayo si Dr. Mariel Santos sa gitna ng bagyo, yakap ang kanyang tiyan. Ang puting coat na simbolo ng kanyang dangal ay basang-basa na at puno ng dumi. Ngunit sa gitna ng panginginig, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa sinapupunan niya na tinawag nilang anak ng iba. Naririnig mo ba ako, Rafael? Bulong niya sa gitna ng kulog. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Pero ang anak ko at ang dangal ng tatay ko, hinding-hindi ninyo makukuha. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw ninyo sa buhay ko, pagbabayaran ninyo ng higit pa sa dugo. Marielle looked at the wedding ring on her finger. She slowly pulled it off and let it fall into the murky gutter water. Tomorrow she would return to Batangas. Tomorrow the doctor would start her surgery, not to save a life, but to cut out the cancer that had been eating her soul for 10 years. Malamig ang simoy ng hangin sa eksklusibong subdivision sa Forbes Park, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman ni Mariel habang nakatayo sa harap ng dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga Villanueva. Basang-basa pa rin ang kanyang suot at ang puting coat na daladala niya ay nakasampay na lamang sa kanyang braso, puno ng mantsa ng putik at pait. Manong pakibukas naman ang gate. Kukuha lang ako ng mga gamit ko, pakiusap ni Mariel sa security guard na si Mang Carding. Ilang taon na niyang kasama ang gwardya, madalas pa nga niya itong binibigyan ng gamot para sa rayuma. Ngunit hindi tumingin sa kanyang mga mata si Mang Carding. Nanatili itong nakatitig sa malalayo, ang mukha ay bakas ng awa at takot. Pasensya na po, Dr. Mariel. Mahigpit po ang utos ni Attorney Rafael at ni Doña Consolacion. Hindi na raw po kayo pwedeng pumasok. Lahat daw po ng gamit ninyo ay ipinatapon na sa likod ng subdivision. Ipinatapon, halos malagutan ng hininga si Mariel. Nandun ang mga dokumento ko, manong ang lisensya ko, ang mga gamit ng tatay ko mula sa klinika. Mga nganak ako, kailangan ko ang mga record ko. Eksaktong bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Lumabas si Yaya Belen, ang matandang nanilbihan sa kanila ni Rafael simula nang magpakasal sila. May dala itong isang maliit na maleta, ang tanging bagay na hindi itinapon sa basurahan. Ito lang ang nailigtas ko, Mariel, bulong ni Yaya Belen, basag ang boses. Ang mga alahas mo kinuha na ni Doña Consolacion. Sabi niya pambayad daw yun sa mga ninakaw mo sa kumpanya. Bago pa makasagot si Mariel, isang itim na SUV ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Rafael kasama si Bianca. Nakasuot na ng pantulog na sutla si Bianca sa ilalim ng kanyang robe, isang malinaw na mensaheng doon na siya natulog sa silid na dati ay kay Mariel. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kagabi? Mariel, malamig na tanong ni Rafael. Wala ka nang babalikan dito. At huwag mo nang subukang gumamit ng kahit anong credit card o bank account na nakapangalan sa akin. Pinutol ko na ang lahat. Rafael, paano ang anak mo, sigaw ni Mariel humahawak sa bintana ng sasakyan? Kahit itakwil mo ako, huwag ang batang ito. Kailangan ko ng panggastos para sa check-up, para sa mga bitamina. Isang mapanuyang ngiti ang ibinigay ni Bianca. Dr. Santos, baka nakakalimutan mo ikaw ang eksperto sa IVF, di ba? Baka naman ginamit mo lang ang mga embryo ng ibang pasyente mo para palabasin na buntis ka. Ganyan ka naman kadesperada, di ba? Di ba, to secure the Villanueva fortune, hayop ka akmang sasampalin ni Mariel si Bianca
nang biglang itulak ni Rafael ang pinto ng sasakyan dahilan para mapaupo si Mariel sa semento. Huwag mong madampi-dampi yan si Bianca, banta ni Rafael. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis para arestuhin ka sa kasong estafa. At heto, para hindi mo sabihing wala akong puso. Naglabas si Rafael ng isang sobrang puti at itinapon ito sa mukha ni Mariel. Hindi ito pera. Ito ay isang kopya ng formal na liham mula sa Board of Directors ng ospital kung saan nagtatrabaho si Mariel. Nanginig ang mga kamay ni Mariel habang binabasa ang sulat preventive suspension. Inireklamo kita sa medical board, Mariel, patuloy ni Rafael habang sinasara ang bintana. Sinabi ko ang tungkol sa pagnanakaw mo ng pondo sa klinika. Sa tingin mo ba may tatanggap pa sa iyong ospital? You are a disgrace to your profession. Ngayon makikita natin kung paano ka bubuhayin ang dangal na ipinagmamalaki mo. Humaharurot na umalis ang sasakyan, iniwan si Mariel sa gitna ng usok at alikabok. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya. Nang may paggalang ay nakasilip ngayon sa kanilang mga bintana, nagbubulungan ang ilan ay kumukuha pa ng video gamit ang cellphone. Ang hiya ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, mas masakit pa sa sugat sa kanyang siko. Kinuha ni Mariel ang maleta at nagsimulang maglakad palabas ng subdibisyon. Bawat hakbang ay parang tinik. Binuksan niya ang kanyang pitaka, 500 piso na lang ang natitira. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan bilang doktor, ang 8 taon ng pag-iipon, ay nasa mga account na kontrolado ni Rafael. Pumunta siya sa isang malapit na ATM, umaasang may natira, kahit kaunti, sa kanyang personal savings account. Ngunit ang bumungad sa screen ay ang salitang account frozen. Plano mo talaga akong patayin, Rafael, bulong ni Mariel habang pilit na pinipigilan ang paghagulgol sa gitna ng mataong kalsada. Gusto mong mawala ako para wala nang hahadlang sa pagbebenta mo sa lupain ni Papa. Naisip ni Mariel ang klinika sa Batangas. Iyon ang kaisa-isang lugar na hindi pa lubos na nakukuha ni Rafael kahit na pilit nitong binabago ang mga papeles. Iyon ang huling kuta ng kanyang ama. Doon may mga taong nakakakilala sa tunay na Mariel Santos, hindi ang bersyong binuo ng kasinungalingan ni Rafael. Sumakay siya ng bus patungong Batangas. Habang nakatingin sa bintana at pinapanood ang paglayo ng mga gusali ng Makati, naramdaman ni Mariel ang isang mahinang pintig sa kanyang sinapupunan. Lalaban tayo, anak, sabi niya sa kanyang isip. Hindi kita hahayaang lumaki sa mundo na iniisip na ang nanay mo ay isang kriminal. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila. Pagdating sa Batangas, gabi na. Ang hangin ay amoy dagat at tuyong dahon. Pagbaba niya sa terminal, laking gulat niya nang makita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lumang bangko, tila may hinihintay, si Mr. Arnaldo. Ang dating accountant ng kanyang ama na biglang nawala, 5 taon na ang nakakaraan pagkatapos mamatay ni Dr. Santos. Mariel, tumayo ang matanda, ang mga mata ay puno ng lungkot at babala. Mabuti at dumating ka. May mga taong kanina pa nag-iikot sa klinika ng tatay mo. May bitbit silang mga dokumentong may pirma mo na nagsasabing ibinebenta mo na ang lupa sa isang korporasyong nagngangalang Villanueva Sequia Development. Nanlamig ang buong katawan ni Mariel. Ano? Ngayon lang ako nakauwi rito, Mr. Arnaldo. Wala akong pinipirmahang kahit ano para sa pagbebenta ng lupa. Iyan din ang hinala ko, seryosong sabi ni Arnaldo. Dahil bago mamatay ang tatay mo, may iniwan siyang isang lihim sa akin. Isang bagay na hindi alam ni Rafael at isang bagay na magpapatunay na ang lahat ng ginagawa nila ngayon ay isang malaking krimen. Eksaktong pagkatapos sabihin iyon ni Arnaldo, isang itim na van ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at 2 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba. Takbo, Mariel. Takbo, sigaw ni Arnaldo habang pilit niyang hinaharangan ang mga lalaki gamit ang kanyang saklay. Takbo, Mariel, huwag kang lilingon. Ang sigaw ni Mr. Arnaldo ay binalot ng kaba habang ang tunog ng humaharurot na van ay ginitgit ang katahimikan ng gabi sa Batangas. Hindi na nag-isip si Mariel. Kahit mabigat ang kanyang pakiramdam at may hapdi sa kanyang tiyan, hinablot niya ang kanyang maleta at mabilis na tumakbo patungo sa makitid na eskinita sa likod ng palengke. Alam niya ang bawat sulok ng bayang ito. Dito siya lumaki, dito siya naglaro sa ilalim ng mga puno ng mangga bago siya naging isang tanyag na doktor sa Maynila.
Narinig niya ang kalabog ng pinto ng van at ang mga yabag ng mabibigat na sapatos na humahabol sa kanila. Ngunit dahil sa dilim at sa pamilyar na amoy ng tuyong dahon at dagat, nagawa nilang makalusot ni Mr. Arnaldo sa isang lumang gate na gawa sa kawayan. Pumasok sila sa likod na pinto ng Santos Medical Clinic, ang lumang gusaling gawa sa adobe at nara na itinayo pa ng kanyang lolo. Hinihingal na isinara ni Mariel ang trangka ng pinto. Nanatili silang tahimik sa dilim habang naririnig ang pagdaan ng van sa labas. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, doon lamang napaupo si Mariel sa sahig, ang kanyang kamay ay nanginginig na nakahawak sa kanyang sinapupunan. Ligtas na tayo rito. Sa ngayon bulong ni Mr. Arnaldo habang kinakapa ang switch ng ilaw. Nang bumukas ang madilaw na bumbilya, tumambad kay Mariel ang loob ng klinika ng kanyang ama. Alikabok na ang mga silya at ang mga lumang poster tungkol sa tamang nutrisyon ay medyo nanilaw na. Ngunit sa gitna ng silid, naroon pa rin ang mesa ng kanyang ama, si Dr. Vicente Santos. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang lumang stethoscope at ang plaka na may nakasulat na Vicente Santos MD, gamot para sa lahat. Hindi napigilan ni Mariel ang pagpatak ng kanyang mga luha. Dito siya nagsimulang mangarap. Dito niya nakita kung paano gamutin ng kanyang ama ang mga magsasaka at mangingisda. Minsan kapalit lang ay isang basket ng itlog o isang taling kangkong. Pasensya ka na Mariel, sabi ni Arnaldo habang iniaabot ang isang basong tubig. Simula nang mamatay ang tatay mo, pinilit kong bantayan ang lugar na ito. Pero si Rafael, madalas siyang magpadala ng mga tao rito. Sinasabi nilang may kapangyarihan silang ilipat ang titulo dahil sa utang daw ng tatay mo sa pamilya Villanueva. Utang, naguguluhang tanong ni Mariel. Walang utang si Papa sa kanila. Ang pamilya Villanueva ang may utang na loob sa kanya dahil si Papa ang nag-opera kay Doña Consolacion noong halos mamatay siya sa putok ng appendix. Iyan ang alam natin, seryosong sagot ni Arnaldo. Pero ang mga papel na hawak nila may pirma mo, Mariel. Sinasabi roon na kinikilala mo ang pagkakautang ng klinika at pumapayag kang gamitin itong collateral sa isang loan na kinuha ni Rafael. Tumayo si Mariel at lumapit sa mesa ng kanyang ama. Hinawakan niya ang lumang stethoscope. Ang lamig ng bakal nito ay tila nagpagising sa kanyang diwa. Mr. Arnaldo, noong nakaraang taon, dumaan ako sa matitinding hormonal treatments para sa IVF. Minsan, pagkatapos ng 24-hour shift sa ospital, binibigyan ako ni Rafael ng mga consent forms para sa aming treatment. Sinasabi niya pirmahan ko na para hindi na kami maabala sa susunod na appointment. Dahil sa pagod at tiwala, pumipirma ako nang hindi na binabasa ang bawat pahina. Ginamit niya ang pagod mo at ang hangarin mong magkaanak para dayain ka, galit na sabi ni Arnaldo. Pero may hindi sila alam. Ang tatay mo bago siya pumanaw ay gumawa ng isang holographic will, isang sulat kamay na testamento. Itinago ko iyon dahil alam kong darating ang araw na tatangkain ni Rafael na kunin ang lahat. Nasaan ang testamentong iyon? Nasa ligtas na lugar, sagot ni Arnaldo. Pero hindi sapat ang testamento, Mariel. Kailangan nating patunayan na ang mga pirma mo sa loan documents ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. At kailangan nating malaman kung saan nanggaling ang 5 milyong piso na ibinibintang nilang ninakaw mo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may narinig silang kumatok sa pintuan sa harap. Hindi ito ang marahas na katok ng mga lalaki kanina. Ito ay mahina, parang nag-aalinlangan. Mariel. Ikaw ba yan, boses ng isang babae? Dahan-dahang sumilip si Mariel sa bintana. Nakita niya ang isang matandang babae, si Aling Rosa, ang dating labandera nila. May dala itong isang mangkok ng mainit na lomi. Nabalitaan namin sa terminal na may dumating na doktor. Nakamukha mo, sabi ni Aling Rosa nang pagbuksan siya ng pinto. Mariel, huwag kang matakot. Alam namin ang balita sa TV tungkol sa pagnanakaw daw. Pero walang naniniwala rito sa Batangas. Hindi ganyan ang pagpapalaki sa iyo ni Dr. Vicente. Ang init ng lomi at ang init ng pagtanggap ng mga taga roon ay parang nagbigay ng bagong lakas kay Mariel. Sa Makati, tiningnan siya bilang isang kriminal. Pero dito siya pa rin ang anak ng kanilang paboritong doktor. Ngunit ang katahimikan ay muling nagulo nang tumunog ang luma at sirang telepono sa klinika. Walang gustong sumagot, pero patuloy itong tumutunog. Sa huli, si Mariel ang dumanot sa receiver.
Hello? Mabilis ka palang tumakbo, Mariel, boses ni Rafael sa kabilang linya, malamig at mapang-asar. Pero kahit saan ka magpunta, hindi mo matatakasan ng batas. Bukas darating ang mga sheriff dyan para selyuhan ang klinika. At kung iniisip mong tutulungan ka ng matandang Arnaldo, mag-isip ka ulit. Baka gusto mong tanungin siya kung bakit siya nawala noong mamatay ang tatay mo. Baka magulat ka sa isasagot niya. Ibinalita ni Rafael ang tawag bago pa makasagot si Mariel. Tumingin siya kay Mr. Arnaldo, do na biglang napaiwas ng tingin. Mr. Arnaldo, seryosong tanong ni Mariel. Ano ang sinasabi ni Rafael? Bakit ka nga ba biglang nawala noon? Napabuntong hininga ang matanda at binuksan ang isang lumang cabinet. Naglabas siya ng isang folder na puno ng mga bank statement. Dahil bago mamatay ang tatay mo, natuklasan niya ang isang lihim tungkol sa tatay ni Rafael. Isang lihim na ikasisira ng pangalan ng mga Villanueva. At ako ang inutusan niyang magtago ng ebidensya. Sa labas ng klinika, muling huminto ang itim na van. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang mga lalaking nakamaskara ang bumaba. Kasama na nila si Bianca na may hawak na megaphone at nakangiting nakatingin sa gusali. Dr. Santos, lumabas ka na riyan. Ibigay mo na ang titulo kung ayaw mong sunugin namin ang lumang bahay na ito. Sunugin, Bianca, wala ka sa pelikula. Subukan mong ituloy ang banta mo at sisiguraduhin kong hindi lang pulis ang haharap sa iyo, kundi ang buong barangay na ito, sigaw ni Mariel mula sa loob ng klinika. Sa labas natigilan si Bianca. Hindi niya inaasahan na lalaban ang isang Mariel na kilala niyang mahinhin at laging sumusunod kay Rafael. Sa paligid ng klinika, nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay, mga mangingisdang may hawak na sagwan, mga magsasakang may bitbit na itak, at mga kabataang handang ipagtanggol ang anak ng yumaong doktor na nagligtas sa kanilang mga mahal sa buhay. Umalis na kayo rito, sigaw ng isang lalaki. Hindi welcome ang mga taga-Maynila na walang respeto sa Batangas dahil sa takot na dumami pa ang mga tao at magkaroon ng gulo na ikasisira ng imahe ng kanyang pamilya, padabog na ibinaba ni Bianca ang megaphone. Fine. Magtiis kayo sa lumang basurang yan, Rafael. Will see you in court, Mariel. At tandaan mo, kahit sa ang korte papel ang nagsasalita, hindi ang damdamin. Nang marinig ang pag-alis ng sasakyan, doon lamang nakahinga ng malalim si Mariel. Ngunit alam niyang pansamantala lamang ang panalong iyon. Lumingon siya kay Mr. Arnaldo na ngayon ay abala sa pagbubuklat ng mga lumang folder sa mesa. Mariel, halika rito, tawag ng matanda, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang particular na dokumento. Ito ang sinasabi kong pirma mo. Inilapit ni Mariel ang kanyang mukha sa papel. Ito ang loan agreement na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sa ibaba nito ay ang kanyang pirma, Dr. Mariel Santos Villanueva. Mukhang totoo ang bawat kurba ng panulat, maging ang tuldok sa dulo ng kanyang pangalan. Pirma ko nga ito, Mr. Arnaldo, bulong ni Mariel. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Pero kailan ko ito pinirmahan? Wala akong maalala. Tingnan mong mabuti ang dulong bahagi ng letrang S, turo ni Arnaldo. May maliit na putol sa tinta, di ba? Parang tumalo ng ballpen. Kinuha ni Mariel ang kanyang salamin at tinitigang mabuti ang dokumento. Naalala niya, ang isang gabi, 3 taon na ang nakakaraan. Iyon ang gabing may ginawa siyang emergency surgery sa isang pasyenteng malubha ang kalagayan, isang mangingisdang nagngangalang Mang Tino. Pagkatapos ng 6 na oras sa operating room, lumabas siya na nanginginig ang mga kamay sa pagod. Doon siya sinalubong ni Rafael na may dalang mga consent forms. Naalala ko na, pabulong na, sabi ni Mariel, si Mang Tino, yun ang gabing muntik na akong himatayin sa pagod. Ibinigay ni Rafael ang mga papel. Sabi niya, kailangan ng pirma ko para sa hospital records. Dahil nanginginig ang kamay ko, tumalon nga ang ball pen sa bahaging iyon. Mabilis na naghalongkat si Mariel sa mga lumang filing cabinet ng klinika. Hinanap niya ang medical records ng taong 2021. Pagkalipas ng ilang minuto, nahanap niya ang folder ni Mang Tino. Inilabas niya ang surgical consent form na orihinal niyang pinirmahan. Inipatong niya ang loan agreement sa itaas ng consent form at itinapat sa ilaw ng bombilya. Ang dalawang pirma ay eksaktong-eksaktong nagtutugma. Bawat kanto, bawat putol ng tinta, bawat diin ng panulat, parehong-pareho. Ito ay isang scan conclusion ni Mariel. Ang boses niya ay puno ng galit at panginginig.
Kinuha niya ang pirma ko mula sa isang medical document at inilipat sa loan agreement gamit ang computer. Kaya pala palagi niyang gustong ako ang humahawak ng mga komplikadong kaso noon para makakuha siya ng maraming kopya ng pirma ko sa iba't ibang posisyon. Hindi lang yon Mariel, dagdag ni Arnaldo habang naglalabas ng isa pang papel. Tiningnan ko ang petsa ng loan. Nangyari ito noong linggong nasa Amerika ka para sa isang medical conference. Paano ka makakapirma ng dokumento sa Makati kung nasa ibang bansa ka? Isang malaking pagkakamali ni Rafael. Sa sobrang kumpiyansa niya, nakalimutan niyang i-check ang kanyang travel records. Gagamitin natin ito laban sa kanya, sabi ni Mariel, habang mabilis na kinukunan ng litrato ang mga dokumento gamit ang kanyang cellphone bilang backup. Pero Mr. Arnaldo, kailangan nating malaman kung nasaan ang 5 milyong piso. Sabi nila napunta iyon sa account ko. Iyon ang problema, sagot ni Arnaldo. Dahil ang account na iyon ay binuksan ni Rafael gamit ang pangalan mo, pero ang address na nakarehistro ay isang PO box na siya lang ang may susi. Ang perang lumabas doon ay hindi napunta sa iyo. Napunta ito sa isang kumpanya sa labas ng bansa. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng klinika. Nabitawan ni Mariel ang hawak niyang folder. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tunog ng pagkabasag ng salamin sa may bintana sa kusina. Sino yan, sigaw ni Arnaldo habang sinusubukang abutin ang kanyang saklay. Isang itim na anino ang dumaan sa pasilyo. Bago pa makakilos si Mariel, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim. Dr. Santos, hindi mo alam kung anong pinasok mo. Ang 5 milyong piso ay barya lang kumpara sa tunay na halaga ng lupang ito. Kung gusto mong mabuhay ang batang nasa tiyan mo, umalis ka na rito bago sumapit ang umaga. Sino ka? Inutusan ka ba ni Rafael, matapang na tanong ni Mariel, kahit na ang totoo ay nanginginig ang buong katawan niya. Sabihin na lang nating may mga taong mas malakas pa kay Rafael ang gustong makuha ang lugar na ito. At ang tatay mo, hindi siya namatay sa sakit sa puso, Mariel. Namatay siya dahil masyado siyang maraming alam. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na lumabas ang anino sa bintana. Naiwang nakatulala si Mariel sa dilim. Ang katotohanan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa pangangalunya ni Rafael. Ito ay tungkol sa isang lihim na pumatay sa kanyang ama. Kinuha ni Mariel ang kanyang cellphone at nakita ang isang bagong mensahe. Hindi ito galing sa isang hindi kilalang numero, kundi galing kay Bianca. Check your email, Mariel. May gift si Rafael para sa iyo. Let's see if you can still act like a saint after this. Binuksan ni Mariel ang kanyang email. Ang tumambad sa kanya ay isang video clip, isang CCTV footage na kuha mula sa isang hotel room. Sa video, makikita ang isang babaeng kamukha ni Mariel pumasok sa kwarto, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. At makalipas ang ilang minuto, ay makikita ang mga itong nasa isang sitwasyong tila sila ay magkasintahan. Hindi, hindi ako itubulong ni Mariel, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Deep fake, ginamit nila ang mukha ko. Ito ang huling baraha ni Rafael para tuluyan siyang sirain. Hindi lang siya magnanakaw sa mata ng publiko, ngayon isa na rin siyang babaeng makasalanan. Sa loob ng madilim na klinika, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na asul na ilaw mula sa screen ng cellphone ni Mariel. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video na ipinadala ni Bianca. Ang babae sa screen, ang buhok, ang tindig, maging ang hikaw na suot nito ay replika niya. Pero alam ng kanyang puso ang katotohanan. Sa petsang nakalagay sa CCTV, siya ay nasa loob ng operating room, nagliligtas ng buhay, hindi nagtataksil sa kanyang asawa. Diyos ko, Rafael, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang sirain ako? Bulong ni Mariel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Mariel, huwag kang magpadala sa takot, hawak ni Mr. Arnaldo sa kanyang balikat. Iyan ang gusto nila. Gusto nilang mawalan ka ng katuwiran para madali kang sumuko. Pero tingnan mo ang anino sa gilid ng pintuan sa video. Hindi tumutugma ang anggulo ng ilaw sa galaw ng tao. Isang eksperto lang ang makakagawa nito, pero isang doktor na sanay sa detalye ang makakahalata na peke ito. Hindi pa man nakakasagot si Mariel, isang serye ng malalakas na busina ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang mamahaling puting SUV na huminto sa tapat ng klinika.
Bumaba si Bianca Siquia, suot ang isang mamahaling puting lino na terno at shades na tila ba bibisita lamang sa isang garden party sa halip na manggugulo sa isang tahimik na bayan. Dra Santos. Alam kong gising kasigaw ni Bianca habang naglalakad patungo sa pinto, kasunod ang dalawang lalaking nakabarong na halatang mga abogado o security detail. Huminga ng malalim si Mariel. Inayos niya ang kanyang gusot na damit at ang kanyang buhok. Pinunit niya ang isang bahagi ng kanyang lumang puting coat at itinali sa kanyang sugat sa siko. Lumabas siya ng klinika nang may nakataas na noo sinalubong ang mapanuyang tingin ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang aga mo yata para sa isang paniningil. Bianca, malamig na sabi ni Mariel. Itinaas ni Bianca ang kanyang cellphone, ipinapakita ang video. I'm here to offer you a way out, Mariel. This video, it's already viral. Sa loob ng ilang oras ang buong bansa ay malalaman na ang dakilang Dr. Mariel Santos ay isang mapagpanggap na biktima. Suko na Mariel. Pirmahan mo na ang deed of sale ng lupang ito at sisiguraduhin kong mawawala ang video na ito sa internet. Tumingin si Mariel sa paligid. Ang ilang mga kapitbahay ay nagsisimula ng mag-usisa. Tumingin siya pabalik kay Bianca hindi nang may takot kundi nang may habag. Bianca, akala mo ba talaga ay ikaw ang panalo rito? Mahinahong tanong ni Mariel. Si Rafael. Ginawa niya ito sa akin pagkatapos ng 10 taon. Ako ang nagpaaral sa kanya noong bar exams, ako ang kasama niya noong wala pa siyang pangalan. Kung nagawa niyang gawan ng deepfake video at nakawan ng pirma ang asawa niya, anong garantiya mo na hindi niya gagawin sa iyo ang parehong bagay? Natawa ng maikli si Bianca. He loves me, Mariel. He needs me. Ang pamilya ko ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihang pinapangarap niya. No, Bianca. Hindi kanya mahal. Kailangan kanya dahil ang pamilya Villanueva ay lubog sa utang, biglang sabat ni Mr. Arnaldo na lumabas mula sa klinika. Nasilip ko ang ilang offshore accounts na ginagamit ni Rafael. Bianca, may itatanong ako sa iyo. Alam mo ba ang tungkol sa Gold Horizon Investments? Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Bianca. Nawala ang kanyang mapanuyang ngiti. Paano niyo nalaman ang tungkol sa kumpanyang iyon? Iyon ang kumpanyang pinaglalagakan ng pondo ng tatay ko para sa proyektong ito. Dahil ang kumpanyang iyon ay hindi sa tatay mo. Bianca, sabi ni Mariel habang iniaabot ang isang printout ng bank transfer na nahanap nila ni Arnaldo sa mga gamit ng kanyang ama. Ang kumpanyang iyon ay isang shell company na nakarehistro sa pangalan ng isang assistant ni Rafael sa Makati. Ang perang inilalagak ng tatay mo para bilhin ang lupang ito hindi napupunta sa amin. Direktang dumidiretso sa isang bank account sa Cayman Islands na si Rafael lang ang may access. Nanlamig si Bianca. Naalala niya ang narinig niyang tawag ni Rafael kagabi, isang tawag tungkol sa isang investment na kailangang ilipat agad dahil mainit na ang sitwasyon. Sinasabi sa kanya ni Rafael na para iyon sa kanilang kinabukasan. Pero bakit hindi ito alam ng kanyang ama? Nagsisinungaling kayo, sigaw ni Bianca, pero ang kanyang boses ay wala na sa tono. Ginagawa niyo lang ito para pag-awayin kami. Tawagan mo ang accountant ng tatay mo, Bianca, hamon ni Mariel. Itanong mo kung nasaan ang $5 milyong na down payment na sinabi ni Rafael na naibigay na niya sa akin. Dahil gaya ng nakikita mo, nakatira ako sa isang lumang klinika na walang kuryente. Mukha ba akong may $5 milyong? Sa puntong iyon, tumunog ang cellphone ni Bianca. Si Rafael ang tumatawag. Nag-aalangan siyang sumagot habang nakatitig sa mga mata ni Mariel na puno ng katotohanan. Hello, Rafael, sagot ni Bianca, lumayo siya ng kaunti. Nandito ako sa Batangas. Oo, kausap ko siya. Rafael, may itatanong lang ako. Nasaan ang resibo ng transfer sa Gold Horizon? Hindi narinig ni Mariel ang sagot ni Rafael, pero nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kamay na hawak ang cellphone ay nagsimulang manginig. Ano? Bakit hindi ko pwedeng makita pera ng pamilya ko? Yun boses ni Bianca na puno ng pagduda. Ibinaba ni Bianca ang telepono at tumingin kay Mariel. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ni Mariel sa mga mata ng kanyang kaagaw, kundi takot.
Ang takot ng isang babaeng nagsisimulang ma-realize na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay isang halimaw na walang pinipiling biktima. I have to go, mabilis na sabi ni Bianca. Pumasok siya sa kanyang SUV nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang mga abogado. Bianca, sigaw ni Mariel. Kapag napatunayan mong tama ako, alam mo kung nasaan ako. Hindi tayo kailangang maging magkaibigan pero pareho tayong may kailangang protektahan, ako ang anak ko. Ikaw ang dangal ng pamilya mo. Habang humaharurot paalis ang SUV ni Bianca, lumingon si Mariel kay Mr. Arnaldo. Magsisimula na siyang magduda, Mr. Arnaldo. Pero kailangan nating bilisan. Kapag nalaman ni Rafael na nilalapitan na natin si Bianca, magiging mas delikado ang lahat. May tama ka, Mariel, sagot ni Arnaldo. At may isa pa tayong kailangang harapin. Ang lalaking pumasok sa klinika kagabi, iniwan niya ito sa kusina. Inilabas ni Arnaldo ang isang lumang plaka ng sasakyan. Isang plaka na pamilyar kay Mariel. Iyon ang plaka ng sasakyan ng kanyang ama noong gabi ng aksidente nito. At sa likod ng plaka, may nakasulat na mensahe gamit ang isang permanent marker. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa korte ng tao kundi sa katotohanang ibinaon sa ilalim ng lupa. Hanapin mo ang susi sa puntod ng iyong ama. Malamig ang hamog sa sementeryo ng Batangas ng madaling araw na iyon. Hawak ni Mariel ang isang maliit na kandila habang si Mr. Arnaldo ay nakasandal sa kanyang saklay sa tabi ng puntod ni Dr. Vicente Santos. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng puso ni Mariel ang kanyang naririnig. Papatawad kung ngayon lang ako bumalik na ganito ang kalagayan, bulong ni Mariel habang hinahaplos ang malamig na marmol ng puntod. Pero kailangan ko ang tulong mo para sa katarungan at para sa apo mo. Naalala ni Mariel ang mensahe sa likod ng plaka. Hanapin mo ang susi sa puntod ng iyong ama. Sinimulan nilang suriin ang paligid ng headstone. Sa ilalim ng isang paso ng halaman na matagal nang natuyo, may napansin si Mariel na tila isang maluwag na bahagi ng semento. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, dahan-dahan niyang tinuklap ang bahaging iyon. Doon nakatago ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso, balot na balot ng plastic. Nang buksan ito ni Mariel, tumambad sa kanya ang isang lumang susi na may tatak ng isang bangkong matagal nang nagsara at isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Mariel, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at nasa panganib ang klinika. Huwag kang magtiwala sa mga Villanueva. Ang tatay ni Rafael, si Don Severino, ay may kasunduan sa akin na hindi nila pwedeng bawiin ang lupa hanggat may isang Santos na nagsisilbi sa bayang ito. Ang ebidensya ng kanilang panloloko sa pondo ng bayan noong dekada 90 ay nasa safe deposit box sa Rural Bank of Batangas. Gamitin mo ito para protektahan ang iyong sarili. Ito na ang hinahanap natin, Mr. Arnaldo, sabi ni Mariel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ang ebidensyang ito ang magpapabagsak sa legacy ng mga Villanueva. Ngunit ang pag-asa ni Mariel ay mabilis na napalitan ng kilabot nang marinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis. Mula sa malayo, nakita nilang papasok sa sementeryo ang dalawang patrol car, kasunod ang sasakyan ni Rafael. Hindi sila tumitigil, bulong ni Arnaldo. Mariel, itago mo ang susi, bilisan mo. Hindi pa man sila nakakaalis sa tapat ng puntod na paligiran na sila ng mga pulis. Bumaba si Rafael mula sa kanyang sasakyan, suot ang kanyang barong, mukhang kagalang-galang, pero ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Mariel Santos, tawag ni Rafael habang may hawak na isang pirasong papel. May warrant of arrest ako para sa iyo. Kasong cyber libel at qualified theft. At dinagdagan ko na rin ng trespassing dahil sa illegal mong pagpasok sa klinika na ngayon ay pag-ari na ng aking kumpanya. Rafael, itigil mo na ito, sigaw ni Mariel. Alam ko ang ginawa mo. Alam ko ang tungkol sa deepfake video at ang pagnanakaw mo sa pondo ni Bianca. Tumawa ng mahina si Rafael at lumapit kay Mariel, sapat na para bumulong sa kanyang tainga. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang video mo ay kalat na sa buong bansa. Kahit ang mga taga Batangas, tinitingnan ka na ng masama. Tingnan mo ang paligid mo, Mariel. Sino ang kakampi mo? Tumingin si Mariel sa labas ng gate ng sementeryo. Nakita niya ang ilang mga taga-bayan na nakatingin sa kanya, may hawak na mga cellphone. Ang video na ipinadala ni Bianca ay tila kumalat na nga parang apoy. Ang respeto na binuo ng kanyang ama sa loob ng ilang dekada
ay unti-unting nadudumihan ng kasinungalingan ni Rafael. Posas na iyan utos ni Rafael sa mga pulis. Habang nilalagyan ng posas si Mariel, naramdaman niya ang isang mahinang sipa sa kanyang tiyan, ang bata. Ang kanyang anak ay tila nagpaparamdam nagbibigay ng lakas na huwag sumuko. Tandaan mo ito, Rafael, sabi ni Mariel, ang kanyang boses ay kalmado pero matalim. Maari mo akong ikulong, maari mo akong sirain sa mata ng mga tao, pero ang katotohanan ay hindi mo kailanman maibabaon sa lupa. At kapag lumabas ang lahat, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa pangalang Villanueva. Dalhin na iyan sa istasyon, sigaw ni Rafael, halatang nayanig sa katapangan ni Mariel. Habang sinasakay si Mariel sa patrol car, nakita niya si Bianca na nakatayo sa di kalayuan nakasandal sa kanyang SUV. Hindi ito nakangiti. Nakatingin lang ito kay Mariel nang may halong pagduda at kaba. Alam ni Mariel na nagsisimula ng gumana ang binhi ng duda na itinimpi niya sa isip ni Bianca. Sa loob ng selda sa istasyon ng pulis sa Batangas, naupo si Mariel sa isang matigas na semento. Walang kuryente, mainit at puno ng lamok. Ngunit sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang lumang susi na nakuha niya sa puntod. Hindi ito nakuha ng mga pulis dahil mabilis niya itong naidikit sa ilalim ng kanyang sapatos gamit ang isang piraso ng chewing gum. Dumating ang gabi at dinalaw siya ni Mr. Arnaldo. May dala itong masamang balita. Mariel naglabas ng emergency writ of possession ang korte sa Makati. Bukas na bukas din sisisimulan na nilang gibain ang klinika para simulan ang konstruksyon ng mall ni Bianca. Kapag nagiba ang klinika, mawawala na ang lahat ng ebidensyang naiwan ng tatay mo sa loob ng mga pader nito. Kailangan nating makalabas dito, Mr. Arnaldo, sabi ni Mariel. Kailangan nating makuha ang laman ng safe deposit box bago mag-umaga. Pero paano nakakulong ka at bantay sarado si Rafael sa labas, sagot ni Arnaldo. Eksaktong pagkatapos niyon, bumukas ang pinto ng detention cell. Pumasok ang isang pulis, kasunod ang isang babaeng hindi inaasahan ni Mariel na makikita sa ganoong oras, si Bianca Sicchia. Iwan niyo muna kami, utos ni Bianca sa pulis. Nang silang dalawa na lang ni Mariel ang natira, naglabas si Bianca ng isang folder. Tiningnan ko ang mga bank records na sinabi mo, Mariel, simula ni Bianca ang kanyang boses ay nanginginig. Tama ka. Ninanakawan kami ni Rafael. At ang video, nalaman ko sa editor ni Rafael na gawa nga lang iyon sa computer. Bakit ka narito, Bianca? Tanong ni Mariel. Dahil ayaw kong maging kasabwat sa pagpatay, sagot ni Bianca. Nalaman ko ang plano ni Rafael para sa iyo bukas. Hindi ka lang niya gustong ikulong, Mariel. Gusto niyang mawala ka ng tuluyan para wala nang maghabol sa anak mo at sa lupa. Inilabas ni Bianca ang isang susi ng posas at isang envelope ng pera. I can't bail you out legally tonight because Rafael has the judge in his pocket. Pero pwedeng makatulog ang gwardiya sa likod. Go, Mariel. Kunin mo ang kailangan. Pero sa isang kondisyon, kapag bumagsak si Rafael, siguraduhin mong hindi madadamay ang pangalan ng pamilya ko. Mariel looked at the key. This was her chance. But she knew that once she stepped out of that cell, she would be a fugitive. Bianca, bakit mo ito ginagawa? Dahil buntis din ako. Mariel, pag-amin ni Bianca habang humahawak sa kanyang tiyan. At ayaw kong lumaki ang anak ko na ang ama ay isang halimaw. Bilisan mo, Mariel. May 5 minuto ka lang bago mag-ikot ang hepe bulong ni Bianca habang binubuksan ang likurang pinto ng istasyon. Hindi na nagdalawang salita si Mariel. Kahit pa kumikirot ang kanyang katawan at balot ng kaba ang kanyang puso. Mabilis siyang lumabas patungo sa madilim na kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang jeep na minamaneho ni Mr. Arnaldo. Salamat, Bianca, sabi ni Mariel, lumingon siya sa huling pagkakataon. Protektahan mo ang sarili mo at ang anak mo. Gawin mo ang dapat mong gawin, Mariel. Patunayan mong nagkamali si Rafael sa pagbangga sa isang inatugon ni Bianca bago tuluyang isara ang pinto. Humaharurot ang jeep patungo sa kabayanan ng Batangas. Ang susi na nakuha ni Mariel sa puntod ay tila nag-aapoy sa loob ng kanyang bulsa. Ito na ang kanilang huling alas. Mr. Arnaldo, kailangang maunahan natin ang pagbukas ng bangko. Alam kong hindi pa oras, pero si Mang Simon, ang manager ng Rural Bank, ay dati ninyong kasamahan ni Papa sa Civic Club. Di ba, o Mariel? At malaki ang utang na loob niya sa tatay mo dahil si Dr. Vicente ang nag-opera sa kanyang asawa nang walang hininging bayad. Pupuntahan natin siya sa bahay niya, sagot ni Arnaldo.
5:00 pa lang ng madaling araw nang gisingin nila si Mang Simon. Bagaman gulat sa balita tungkol kay Mariel, hindi nag-atubili ang matandang manager. Alam niya ang katapatan ni Dr. Vicente Santos. Gamit ang kanyang master key, lihim nilang binuksan ang vault ng bangko bago pa dumating ang ibang empleyado. Sa loob ng madilim at malamig na vault, nanginginig ang kamay ni Mariel habang ipinapasok ang susi sa safe deposit box, number 104. Sa loob nito ay may isang makapal na envelope at isang lumang digital voice recorder. Binuksan ni Mariel ang recorder. Ang boses na lumabas doon ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang boses ng kanyang ama, si Dr. Vicente Santos, na tila ba nagsasalita mula sa kabilang buhay. Mariel, anak, patawad kung iniwan ko sa iyo ang pasaning ito. Ang pamilya Villanueva, lalo na si Don Severino na ama ni Rafael, ay may madilim na sikreto. Ang yaman nila ay galing sa pangungupit sa pondo ng gobyerno noong krisis sa agrikultura. Noong nalaman ko ito, tinangka nilang suhulan ako. Nang tumanggi ako, naging banta sila sa klinika. Tumigil sandali ang recording, maririnig ang mabigat na paghinga ng doktor. Ang folder sa ilalim ng recorder na ito ay naglalaman ng mga original na dokumento na nagpapatunay na ang lupa ng klinika ay hindi kailanman pwedeng ibenta o ilipat sa pangalan ng mga Villanueva. May kasunduan kaming nilagdaan ni Severino isang perpetual trust at higit sa lahat, anak. Nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Hindi ito simpleng aksidente sa daan. May nagputol ng brake fluid ng sasakyan natin noon at ang taong huling nakitang malapit sa garahe natin ay ang batang Rafael. Nabitawan ni Mariel ang recorder. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ay ang parehong tao na posibleng pumatay sa kanyang ina at ngayon ay unti-unti ring pinapatay ang kanyang pagkatao. Mariel, heto pa ang isang dokumento, tawag ni Mr. Arnaldo, hawak ang isang papel na may selyo ng notaryo. Ito ang original na marriage settlement. Hindi ito ang pinirmahan mo kay Rafael. Ito ang kasunduan na ginawa ng tatay mo at ni Severino bago pa man kayo ikasal. Nakasaad dito na kung magkakaroon ng pagtataksil o anumang krimen ang panig ng mga Villanueva laban sa iyo, ang lahat ng ari-arian ni Rafael ay automatikong malilipat sa pangalan mo bilang proteksyon. Kaya pala gustong-gusto niyang mawala ako. Bulong ni Mariel, ang kanyang mga mata ay puno na ng poot. Dahil kapag nalaman ko ito, mawawala sa kanya ang lahat. Hindi lang ang klinika, kundi pati ang sarili niyang yaman. Biglang tumunog ang radyo sa loob ng opisina ng bangko. Ang balita, nagsimula na ang demolisyon sa Santos Medical Clinic. Ang mga bulldozer ay nasa tapat na ng gusali at si Rafael Villanueva ay nandoon mismo para pangunahan ang paggiba sa kasaysayan ng mga Santos. Kailangang makarating tayo roon, Mr. Arnaldo, sigaw ni Mariel. Ngayon din. Pero Mariel, pugante ka. Kapag nakita ka ng mga pulis doon, dadalhin ka nila pabalik sa selda, babala ni Arnaldo. Hayaan mo silang subukan, matapang na sagot ni Mariel. Bitbit ko na ang katotohanan. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Lalaban ang nanay ko, ang tatay ko, at ang anak na nasa sinapupunan ko. Sa tapat ng klinika, ang ingay ng bulldozer ay nakakabingi. Nakatayo si Rafael, nakangiti habang pinapanood ang unang pagtama ng bakal sa pader ng klinika. Ngunit ang kanyang ngiti ay napawi ng isang lumang jeep ang humarang sa harap ng bulldozer. Bumaba si Mariel, hawak ang makapal na folder at ang recorder. Sa likod niya, ang mga taga-Batangas ay nagsimulang magkapit-bisig, bumubuo ng isang pader ng tao sa harap ng klinika. Itigil ang demolisyon, sigaw ni Mariel. Mariel, gulat na sabi ni Rafael bago naging galit ang kanyang mukha. Guard, police, arestuhin ang babaeng iyan. Tumakas siya sa kulungan. Ngunit bago pa makalapit ang mga pulis, itinaas ni Mariel ang digital recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Dr. Vicente Santos ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, sapat na para marinig ng lahat ng mga saksi, kasama na ang mga reporter na kanina pa kumukuha ng video. Rafael, gusto mo bang marinig ng buong mundo kung paano ninyo pinatay ang nanay ko? Tanong ni Mariel, ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Ang mukha ni Rafael ay nawalan ng kulay. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga taong dati ay humahanga sa kanya, na ngayon ay tumitingin sa kanya
ng may pandidiri. Sa di kalayuan nakita niya ang sasakyan ni Bianca na huminto at ang kanyang magiging asawa ay nakatitig sa kanya ng may luha sa mga mata. Ngunit ang hindi alam ni Mariel, sa loob ng bulsa ni Rafael, may hawak din itong isang remote control, isang maliit na device na nakakonekta sa isang bagay sa loob ng klinika na hindi pa nila alam. Isang huling desperadong hakbang ng isang taong wala ng takas. Rafael, hindi lang ang pader ng klinikang ito ang gigibain mo. Gigibain mo rin ang sarili mong pangalan sa harap ng buong mundo. Ang boses ni Mariel ay naging matatag, tila hindi siya ang babaeng kanina lang ay nagtatago sa dilim. Sa harap ng mga camera ng mga reporter na live na nagbabalita, itinaas ni Mariel ang mga dokumentong nakuha niya sa bangko. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa kanya. Ang boses na narinig ninyo ay kay Dr. Vicente Santos. Ang recorder na ito ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa pamilya Villanueva. At ang folder na ito, itinaas niya ang marriage settlement. Ito ang katibayan na si Rafael Villanueva ay isang impostor sa sarili niyang buhay. Kasinungalingan sigaw ni Rafael, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at takot. AI-generated ang boses na iyan. Deepfake, gaya ng ginawa mo sa video mo sa hotel guard. Bakit hindi niyo pa siya kinukuha? Ngunit walang gumalaw sa mga gwardya. Maging ang mga pulis ay nag-aalangan nang makita ang dami ng tao na nakabantay kay Mariel. Sa gitna ng tensyon, isang sasakyan ang huminto ng mabilis sa tapat ng barikada. Bumaba si Bianca Sicchia. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang shades. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pero puno ng determinasyon. Naglakad siya palapit hindi kay Rafael kundi kay Mariel. Bianca, anong ginagawa mo rito? Tulungan mo akong paalisin ang baliw na ito, utos ni Rafael. Hindi siya pinansin ni Bianca. Huminto siya sa harap ni Mariel at humarap sa mga camera. Gusto niyo ba ng katotohanan? Heto ang katotohanan. Ako si Bianca Sicchia at gaya ni Mariel, isa rin akong biktima ng panloloko ni Rafael Villanueva. Isang malakas na bulungan ang gumitgit sa paligid. Ang mga reporter ay tila nag-unahan sa paglapit. Rafael promised to marry me not because of love, but because my family's money was his only way to pay his offshore debts. Patuloy ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Hawak ko ang mga bank records ng Gold Horizon. Rafael, nalaman ko na ang tungkol sa paglilipat mo ng pondo ng tatay ko sa Cayman Islands. Pinagnakawan mo kami habang ginagamit mo ang mukha ni Mariel para pagtakpan ang mga krimen mo. Lumapit si Bianca kay Rafael at sa harap ng lahat ay binigyan ito ng isang malakas na sampal na yumanig sa katahimikan ng umaga. Ang akala ko ay ikaw ang magliligtas sa akin mula sa pressure ng pamilya ko. Pero ikaw pala ang sisira sa amin. At ang anak na sinasabi mo, hinding-hindi mo siya makikita, bulong ni Bianca na narinig din ng mga malapit sa kanila. Napaatras si Rafael. Napatingin siya sa remote control na hawak niya sa loob ng bulsa. Ang kanyang plano ay pasabugin ang storage room ng klinika at palabasin na may gas leak para mapabilis ang demolisyon at masira ang anumang ebidensyang natitira sa loob. Pero huli na, ang ebidensya ay wala na sa loob ng klinika, nasa kamay na ito ni Mariel. Tapos ka na, Rafael, sabi ni Mariel. Wala ka nang matatakbuhan. Sa isang desperadong hakbang, pinindot ni Rafael ang remote. Isang mahinang pagsabog ang narinig mula sa likod ng klinika. Usok at apoy ang lumabas mula sa bintana ng botika. Sunog may sunog, sigaw ng mga tao. Nagkagulo ang lahat. Sinubukan ni Rafael na tumakas habang ang mga tao ay nagkakagulo, pero hinarangan siya ng mga mangingisda at magsasaka ng Batangas. Ang mga taong dati niyang minaliit, ang siya ngayong bumubuo ng kuta para hindi siya makalabas. Huwag niyo siyang hayaang makaalis, sigaw ni Mr. Arnaldo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mariel na mabilis na kumakalat ang apoy sa lumang klinika. Naalala niya ang isang bagay, ang lumang portrait ng kanyang ama at ang orihinal na medical license nito na nakasabit sa loob. Iyon ang kaluluwa ng lugar na iyon. Mariel, huwag, sigaw ni Bianca nang makitang akmang papasok si Mariel sa nasusunog na gusali. Kailangan kong kunin ang alaala ni Papa, sagot ni Mariel. Pumasok si Mariel sa gitna ng usok. Ang init ay nanunuot sa kanyang balat, pero ang kanyang isip ay nakatuon sa portrait. Nang makuha niya ito, isang bahagi ng kisame ang bumagsak, hinarangan ang kanyang labasan.
Mariel sigaw ng isang boses mula sa labas. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa loob, isang lalaking hindi inaasahan ni Mariel. Siya ang assistant ni Rafael na si Paulo na ang mukha ay puno ng pagsisisi. Dr. Mariel, dito may daan sa likod. Tinulungan ni Paulo si Mariel na makalabas. Paglabas nila, sinalubong sila ng mga bumbero at pulis. Si Rafael naman ay nasa lupa na pinapoposan na ng mga pulis habang isinisigaw ang kanyang kawalang sala. Dr. Mariel, patawarin niyo po ako, sabi ni Paulo habang nakayuko. Ako ang inutusan ni Rafael na i-edit ang video at manggaya ng pirma niyo. May record ako ng lahat ng utos niya sa cellphone ko. Handang-handa po akong tumestigo laban sa kanya. Tumingin si Mariel sa nasusunog na klinika. Ang pisikal na gusali ay unti-unting tinutupok ng apoy, pero ang katotohanan ay malayang-malaya na. Lumingon siya kay Rafael na ngayon ay isinasakay na sa patrol car. Rafael, tawag ni Mariel. Huminto si Rafael at tumingin sa kanya ng may poot. Hindi mo ako napatay at hindi mo napatay ang katarungan. Sa korte tayo magkikita. At sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok kung saan hindi ka na makakasira ng buhay ng kahit na sinong babae. Lumapit si Bianca kay Mariel at hinawakan ang kanyang kamay. Ang dalawang babaeng dati ay pinag-away ng isang lalaki ay nakatayo ngayon bilang mga saksi sa pagbagsak nito. Ano nang gagawin natin, Mariel? Tanong ni Bianca. Lalaban tayo sa Korte, Bianca, para sa ating mga anak. At pagkatapos, itatayo nating muli ang klinikang ito. Hindi lang bilang ospital, kundi bilang simbolo na ang katotohanan ay hindi kailanman nasusunog. Sa di kalayuan ng araw ay nagsisimulang sumikat sa Batangas, nagbibigay ng bagong liwanag sa isang bagong simula. Ang loob ng Makati Regional Trial Court ay balot ng isang mabigat na katahimikan na tanging binabasag lamang ng mahinang bulungan ng mga taong nandoon upang saksihan ang kasong yumanig sa alta sosyedad ng Maynila. Ito ang araw ng preliminary investigation para sa mga kasong isinampa ni Rafael laban kay Mariel, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay tila nabaliktad. Nakatayo si Rafael sa tabi ng kanyang abogado, bihis na bihis sa kanyang mamahaling suit, pilit na pinapanatili ang kanyang kagalang-galang na anyo. Sa kabila ng kanyang pagkakaaresto sa Batangas, nagawa niyang makapagpiyansa ng mabilis sa tulong ng impluensya ni Doña Consolacion. Ang matandang babae ay nakaupo sa unang hanay, ang kanyang mukha ay parang bakal tumitingin kay Mariel nang may matinding poot. Your Honor, panimula ng abogado ni Rafael, ang kliyente ko ay isang biktima rito. Ang akusadong si Mariel Santos ay hindi lamang nagnakaw ng pondo, kundi ginamit pa ang kanyang posisyon bilang doktor upang dayain ang kanyang asawa. Ang kanyang pagtakas sa kulungan sa Batangas ay malinaw na pag-amin ng kanyang kasalanan. Tumingin ang hukom kay Mariel. Si Mariel ay nakasuot ng isang simpleng puting blusa, ang kanyang mukha ay walang kolorete. Pero mababakas ang isang kakaibang liwanag, ang liwanag ng isang taong wala nang itinatago. Sa tabi niya ay isang abogadong mula sa Public Attorney's Office, isang batang lalaking nagngangalang Attorney David na nagboluntaryong tumulong sa kanya matapos marinig ang kanyang kwento sa radyo. Your Honor, tumayo si Attorney David. Hindi tumakas ang aking kliyente dahil sa takot, kundi upang iligtas ang ebidensyang magpapatunay na ang tunay na kriminal sa silid na ito ay walang iba kundi si Rafael Villanueva. Isang bulungan ang gumitgit sa loob ng korte. Itinaas ni Attorney David ang isang digital tablet na nakakonekta sa projector ng korte. Ipinapakita namin sa inyo ang testimonya ni Paulo Rivera, ang dating assistant ni Attorney Villanueva. Sa screen lumabas ang video ni Paulo. Inutusan ako ni Rafael na kumuha ng mga pirma ni Dr. Mariel mula sa mga surgical records at i-overlay ito sa mga loan documents. Ginamit ko ang Photoshop para magmukhang orihinal ang mga ito. Hawak ko rin ang mga email logs kung saan iniutos niya ang paggawa ng deepfake video para palabasing nangangalo niya ang kanyang asawa. Nakita ni Mariel ang bahagyang panginginig ng panga ni Rafael. Doña Consolacion sa kabilang banda ay mahigpit na humawak sa kanyang mamahaling bag. Kasinungalingan sigaw ni Rafael dahilan para pukpukin ng hukom ang gavel. Mawalang galang na po, Attorney Villanueva, pero hindi pa tapos ang aking panig, patuloy ni Attorney David. Gusto ko ring ipakita sa korte
ang orihinal na marriage settlement na itinago ng yumaong Dr. Vicente Santos sa isang safe deposit box. Nang ilabas ang dokumento, ang abogado ni Rafael ay tila nawalan ng sasabihin. Nakasaad doon sa malinaw na salita. Anumang pagtatangka ng panig ng mga Villanueva na kunin ang ari-arian ng mga Santos sa pamamagitan ng panloloko ay magpapawalang bisa sa lahat ng karapatan ni Rafael sa kanilang conjugal properties at ang lahat ng kanyang sariling yaman ay malilipat kay Dr. Mariel. Dito na tumayo si Mariel. Lumakad siya palapit sa harapan, bit-bit ang isang maliit na sobre. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng kanyang dangal. Your Honor, may isa pa akong gustong ipakita mahinahon pero seryosong sabi ni Mariel. Inilabas niya ang sonogram na pinunit ni Doña Consolacion noong gabi ng anibersaryo na ngayon ay maingat na idinikit at pinlansya upang maging buo muli. Inilapag niya ito sa mesa ng hukom. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng ito ay nangyayari. Sabi ni Mariel, lumingon siya kay Rafael. Rafael, sinabi mo sa harap ng lahat na baog ka at ang anak na ito ay hindi sa iyo. Pero heto ang medical records mo mula sa klinika sa Singapore na dinaluhan mo ng lihim noong nakaraang taon. Sinasabi rito na ikaw ay gumaling na sa iyong kondisyon pero pinili mong itago ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hindi niya akalain na nahanap ni Mariel ang records na iyon. Pinili mong magkunwaring baog pa rin para may dahilan kang hiyain ako at itakwil ang anak natin kapag nalaman mong buntis na ako. Patuloy ni Mariel ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto mo akong sirain para wala nang magmana ng klinika, kundi ang mga kumpanyang pag-aari mo. Rafael, ang sarili mong anak ay itinuring mong basura para lang sa pera. Ang katahimikan sa korte ay nakakabingi. Maging ang mga gwardiya ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Mariel, hindi totoo yan? Utal ni Rafael habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang no at Your Honor, dagdag ni Attorney David, may huling saksi ang panig ng depensa. Isang tao na nakakaalam ng lahat ng transaksyong pinansyal ni Attorney Villanueva sa loob ng huling 3 buwan. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Bianca Saikia. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang kasintahan ni Rafael. Pumasok siya bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sariling tinig. Nakita ni Mariel ang saglit na pagtatagpo ng kanilang mga mata, isang tahimik na pagkilala sa sakit na pareho nilang dinaanan. Bianca, bulong ni Rafael ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumayo si Bianca sa witness stand, itinaas ang kanyang kamay at nangakong magsasabi ng buong katotohanan. Your Honor, simula ni Bianca tumitingin ng diretso kay Rafael. Narito ako para kumpirmahin na si Rafael Villanueva ay nakipagkasundo sa akin upang bilhin ang lupain ng mga Santos gamit ang pondo ng aking pamilya na hindi alam ng aking ama. At hawak ko rin ang ebidensya na nilason niya ang isipan ko laban kay Mariel sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Humarap si Bianca kay Mariel at tumango ng bahagya. Rafael Villanueva is not just a liar, sabi ni Bianca. He is a predator who uses women to build his throne at hindi ko hahayaang maging bahagi pa ako ng kanyang kasamaan. Sa sandaling iyon, alam ni Mariel na tapos na ang laban. Ang timbangan ng katarungan ay unti-unti nang bumabagsak sa panig ng katotohanan. Ngunit bago pa makapaglabas ng desisyon, ang hukom, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa upuan ni Doña Consolacion. Walang hiya kayo. Hindi nyo kayang ibagsak ang mga Villanueva. Sigaw ng matanda habang pilit itong pinapakalma ng mga tauhan niya. Tumingin si Mariel sa portrait ng kanyang ama na nasa loob ng kanyang bag. Pamalapit na bulong niya sa kanyang sarili. Hindi lang ito tungkol sa lupa at hindi lang ito tungkol sa pera. Rafael, ang boses ni Mariel ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid ng korte, malamig at matalim gaya ng isang scalpel. Ito ay tungkol sa 10 taon ng buhay ko na ninakaw mo at sa higit 20 taon ng katarungan na ipinagkait mo sa nanay ko. Sa puntong ito, inilabas ni Attorney David ang huling ebidensya, ang digital voice recorder na nakuha ni Mariel sa safe deposit box. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Dr. Vicente Santos ay tila isang multo na bumangon mula sa hukay upang magbigay ng testimonya. Nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Hindi ito simpleng aksidente.
May nagputol ng brake fluid ng sasakyan natin noon. At ang taong huling nakitang malapit sa garahe natin ay ang batang Rafael Villanueva sa utos ng kanyang ina. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga tao sa loob ng korte. Ang mukha ni Rafael ay naging abo ang kulay. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging kampante sa paghawak ng mga kaso ay nanginginig na ngayon sa ibabaw ng mesa. Lumingon siya sa kanyang ina na ngayon ay nakatitig sa kawalan, ang labi ay nanginginig. Your Honor, objection, sigaw ng abogado ni Rafael, pero halata sa boses nito ang kawalan ng kumpiyansa. Hearsay ang recording na iyan. Hindi na pwedeng tumestigo ang taong nagsasalita. Mawalang galang na po sagot ni Attorney David. Pero kalakip ng recording na ito ay ang original na affidavit ng mekanikong nakakita sa bata noon. Isang lalaking nanahimik sa loob ng mahabang panahon dahil sa takot sa pamilya Villanueva. Ngunit ngayon narito na siya sa labas ng korte handang magsalita. Biglang tumayo si Rafael, itinulak ang kanyang upuan ng malakas. Sinungaling ka, Mariel, ginagawa mo lang ang lahat ng ito para makuha ang yaman namin. Wala kang ebidensya. Maupo ka, Attorney Villanueva, utos ng hukom, na ngayon ay tila nawalan na rin ng pasensya. Inuutusan ko ang mga autoridad na magsagawa ng agarang investigasyon sa pagkamatay ni Dr. Elena Santos base sa mga bagong ebidensyang ito. Humarap ang hukom kay Mariel pagkatapos ay kay Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong autoridad. Base sa mga dokumentong inihain ng panig ni Dr. Mariel Santos, ang marriage settlement na nagpapatunay ng fraud, ang testimonya ng mga saksi tungkol sa palsipikasyon ng mga dokumento, at ang pagtatapat ni Miss Bianca Sicchia, ang korte ay naglalabas ng desisyon. Pinukpok ng hukom ang gavel. Una, ang lahat ng kasong qualified theft at adultery laban kay Dr. Mariel Santos ay ibinabasura dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at malinaw na indikasyon ng malicious prosecution. Pangalawa, ang writ of possession para sa Santos Medical Clinic ay pinapawalang bisa. Ang pagmamayari ng lupa ay mananatili sa ilalim ng pangalan ni Dr. Mariel Santos. Napaiyak si Mariel, ang kanyang mga kamay ay agad na napapunta sa kanyang tiyan. Ang karga sa kanyang dibdib sa loob ng maraming buwan ay tila biglang gumaan. Pero hindi pa doon nagtatapos. Pangatlo, patuloy ng hukom, inuutusan ng korte ang pag-freeze sa lahat ng assets at bank accounts ni Rafael Villanueva habang dinidinig ang kasong estafa at falsification of public documents. At higit sa lahat, inuutusan ko ang agarang pag-aresto kay Attorney Rafael Villanueva para sa pananabotahe ng ebidensya at ang posibleng pagkakasangkot sa isang lumang kaso ng homicide. Pagkasabi niyon, mabilis na lumapit ang mga pulis kay Rafael. Ang mga posas na dati ay ginamit niya para ipahiya si Mariel sa Batangas ay ngayon ay nakakabit na sa kanyang sariling mga kamay. Ang tunog ng bakal na nagkandado ay parang musika sa pandinig ni Mariel. Mama, gawin mo ang paraan, mama, sigaw ni Rafael habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit si Doña Consolacion ay hindi kumikibo. Nang lumapit ang mga reporter sa kanya, tumayo ang matanda, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad kahit na ang kanyang buong imperyo ay gumuho na. Naglakad siya palapit kay Mariel. Akala mo ba ay nanalo ka na bulong ng matanda, ang kanyang boses ay puno pa rin ng lason. Maaring nakuha mo ang hustisya pero habang buhay kang magdadala ng apelyido namin. Ang batang iyan ay isang Villanueva. Tumingin si Mariel sa matanda ng diretso, walang bakas ng takot o galit, kundi puro kapanatagan. Hindi Doña Consolacion. Ang batang ito ay lalaking isang Santos. Ang apelyidong Villanueva ay magtatapos sa bilangguan kasama ng anak mo. At ang dangal na sinasabi mo, wala ka na niyon. Dahil ang tunay na dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman. Nang makaalis ang mga Villanueva, naiwan si Mariel sa gitna ng korte. Lumapit sa kanya si Bianca. Nagkatitigan ang dalawa. Walang kailangang sabihin. Sapat na ang tahimik na pagtango ni Bianca bago ito tuluyang lumabas upang harapin ang sarili niyang pamilya. Nilapitan ni Attorney David si Mariel. Tapos na ang bagyo, Dr. Mariel. Malaya ka na. Salamat, David, sagot ni Mariel. Pero marami pa akong kailangang gawin. Kailangan kong itayo ang klinika. Kailangan kong ibalik ang pangalan ni Papa. Lumabas si Mariel sa courthouse.
Sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw ng Makati. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang doktor na pagod at talunan. Siya si Dr. Mariel Santos, ang babaeng lumaban nanalo at nagprotekta sa kanyang anak. Sa di kalayuan nakita niya si Mr. Arnaldo na nakatayo sa tabi ng kanyang lumang jeep, may dalang isang maliit na bouquet ng mga bulaklak mula sa Batangas. Ngumiti si Mariel. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, pero sa wakas ang bawat hakbang niya ay nasa ilalim na ng sarili niyang mga paa. Naramdaman ni Mariel ang isa pang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Naririnig mo ba, anak bulong niya, ligtas na tayo. At hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Ang dating biktima ng sandaigdigan ay naging reyna ng sarili niyang kapalaran. At sa bawat pahina ng kanyang bagong buhay, wala nang puwang para sa mga kasinungalingan.